Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Senate President Tito Soto, ang tingin niya, yung ginawang sinumpaang salaysay o sworn affidavit ng mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya na binasa doon sa Senado, ang tingin niya, ayon kay Senate President Tito Soto, dinoktor. May suspecha kami na inedit yung affidavit eh. Okay. So we have to, so not only that, we have to verify the statements. Hindi pwedeng kung ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa-state witness na kayo. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo. Hindi mo ba? Gagastosan pa sila ng pamahalaan eh. Imagine mo, saksakan ang daming pera nila at saksakan ang daming supposed to be allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastosan pa sila ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yun? So, Ba't ako papayag basta-basta? We have to verify the statements na mga sinasabi nila muna. Ewan ko kung paano naniniwala yung dating chairman eh. Kasi nung nandito sa Senate yan, nung tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at sa ganyang transaksyon sa gobyerno noong 2016. Di ba, nung tinatanong ko, so panahon ng Duterte at sa pick-up, appointed na Duterte, pinigil na nga ako ng chairman noon eh, tatandaan nyo. Anyway, dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa House, ang pinagyayabang nila, nag-umpisa raw sila panahon ni Gloria Macapagal, kaya marami raw silang ipon, marami raw silang pera. Di ba? Gloria Macapagal, pagkatapos Noynoy Aquino, panahon din daw. Pagkatapos kay President Marcos daw. Asan yung kay Duterte? Asan yung panahon ni Duterte? Ba't di niya binabanggit? Yun ang tinatanong eh, di ba? Hindi ba edited yun? Dinoktor ang nasabing affidavit. Inano ito? Mayroong nagturo sa mag-asawang Diskaya kung ano ang dapat na laman. Siguro gumawa ng draft na affidavit ang mag-asawang Diskaya, tapos pinadala siguro kila Marcoleta sa Senate Blue Ribbon, binasa nila Marcoleta, at nung pinaalis nila yung mga hindi dapat na nandun. Halimbawa, kung may nababanggit man doon panahon ni Duterte, inalis yun. Kung may mga congressman at mga senador doon nakakampi ng Duterte, inalis yun. Kaya ang lumitaw, yung binasa na lang na affidavit ng mag-asawang Diskaya, nababanggit na lang sila Romualdez at saka sila Saldico, na yun naman ang gusto nila Marcoleta. At saka, ang nababanggit na lang doon, mga kongresista, walang senador, na baka yun din naman ang instruksyon ni Chis Escudero. Hindi natin alam. So, ang malinaw dito, ang sinabi ni Senate President Tito Soto, filtered na yun. Kumbaga filtered. Sinala na yung affidavit. Napakaano naman na ang mga binanggit lang doon, mga congressman, mga kongresista, wala man lang senador. At saka ang mga projects na ang mga panahon na sinasabi doon 2022, panahon na lang ng administrasyon ng Marcos. Wala bang panahon ni Duterte? Sabi nga ni Tito Soto, napakaano naman noon. Kaya mahirap silang mag-qualify sa state witness, sabi ni Senate President Tito Soto. Una sa lahat, nung binigay sa akin yan ng Lunes ng gabi, nung ako na yung Senate President, may Blue Ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa Blue Ribbon kinabukasan. So gusto kong i-konsulta muna yung Blue Ribbon, lalo na si Senator Lacson, na member naman siya ng Blue Ribbon. Hindi lang basta siya kakukonsultahin ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. So gusto ko muna tanungin, ang sinabi ko doon bago sila magpapirma, teka muna, pwede kong konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Yun ang sinabi ko sa nagdala rito. Isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna eh. Kinabukasan, nakita ko yung statement ni DOJ Secretary Boying Remulla. Sa kanya naka-address yung sulat. Ang sinasabi ni Boying, hindi lang press release, siya mismo yung in-interview. Hindi ko alam kung kayo yung nag-interview. Sabi niya, you don't walk off laughing at our system because you insist yourself going away with a crime. Diba? Tapos you won't give it back to the state. Diba? Tapos sinabi niya na we have to follow the established principles regarding the offer of the couple to be state witness. Ang kailangan pala, para maging state witness ka, pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng ninakaw mo. Diba? Umamin ka, ninakaw mo, balik mo lahat ng ginakaw mo, at tapos yung testimony mo, kailangan kompleto.
hindi kalahati. Ano yung mga binabanggit ni Diskaya at saka yung mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado, iba mga sinabi niya no sa House. Pagkatapos hindi kumpleto. Meron siya mga binanggit ng mga congressman, lahat ng congressman binanggit niya na kung sino-sino. Pagkatapos yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga politiko na kakilala niya or may nangyari or merong report na kasama nila, hindi niya binanggit. Ngayon umaangal nga yung mga congressman, basta na lang daw sila binanggit, hindi raw nakilala yan. Di ba? Hindi naman pwedeng, 67 ba yun? O ilang ba yung congressman na siya? So hindi ganun kadali yun. Ba't naman ako papayag bigla na state witness sila? Yes. Di ba? Narinig ko pa yung hearing, napanood ko pa yung hearing na sinasabi ni Mayor Vico Soto na talagang matapakatindi sa pagkasinungaling yung mag-asawa. Paano? Ba't ko naman pipirmahan niya, i-recommend ako mag-state witness? Sige nga, explica nila sa akin. Opo. So, Ano ko papayag? Ganun yun talaga. Ganun pagka ganitong klaseng insidente. At saka hindi po least guilty Opo. Ang pwedeng mag-state witness, yung not most guilty. So pwedeng... Yun ang mali ng iba so Yung pwedeng not most hindi guilty, list... ang pwedeng... Hindi. Hindi. Pwede so yung... pwedeng basta less lang. Oo. Ang hindi pwede yung pinaka-guilty. Yes. Yun ang hindi pwede. Okay. Basta hindi ka lang ang If pinaka-guilty. Hindi ikaw ang pinaka-most guilty, pwede ka maging state witness. Yan ang patakaran. Yan ang patakaran. Bagong upo ako, although I've been here for 4.5 years, I've been very cautious even before. Kaya dito, lalo sa paggastos ng pera ng taong bayan, pati sa mga aksyon na ganito, katulad doon, magre-recommend ka ng state witness, yung mga gano'n, nag-iingat muna ako, caution muna, kasi paano kung itutulak na yung Diskaya, gawing state witness ng may mga sabit, di ba? O katulad yan, yung kanilang kumpanya, yung St. Gerard, iyon ang number 1 contractor nung 2016 to 2022. Number 1 yun. Paano mo kung mapapagpirma bigla yun? Verify muna. Pag-aralan muna. Verify muna. Wag sila magalit sa akin dahil ayokong i-endorse kagad. Tapos sabi pa ni Boeing, di ba sabi ni Boeing, di pwede. Solin nyo muna lahat ang ninakaw nyo. Kasi kung magko-cooperate sila, sabihin nila lahat, hindi pwedeng kalahati lang or bahagi lang. Mayroon silang kung lalabas niyan parang selective amnesia. Mayroon lang silang sinasabi pero mayroon silang tinatago. Hindi sila magka-qualify niyan sa state witness. Kaya yung affidavit daw na present o binasa doon sa Senado, posibleng finilter na yon, dinoktora na yon. Ang tanong sino? Ang tanong sino? Kaya nga ang komentaryo ng marami, bakit walang Duterte doon? Bakit 2022 lang pataas? Paano yung earlier than 2022? Di 2016 yun. Samantalang yumaman ng todo ang mag-asawang Diskaya. Inamin nila mismo yan sa panahon ng Duterte. And yet wala silang doon? Wala silang sinuhulan, binigyan ng lagay, komisyon. Ay, hindi naman yan. Obvious naman yan na nagsisinungaling yung mag-asawang Diskaya. Kaya nga, ang isa pang sabi ni Senate President Tito Soto, iba ang sinasabi ng mag-asawang Diskaya doon sa Senado, iba rin pagdating sa Kamara. Kaya mahirap, sabi ni kailangan pag-aralan muna ang application for state witness ng mag-asawang Diskaya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,